Ang bawat tibok ng monitor sa loob ng master's bedroom ng mansyon ng mga Balderrama ay parang isang hatol ng kamatayan. Malamig ang hangin, amoy gamot, at puno ng kawalang pag-asa. Sa gitna ng malawak na silid, nakahiga ang reyna ng tahanan, si Doña Isabela Balderrama. Ang kanyang balat na dati kasing kinang ng porselana ay tila naging abo na ang kulay. Sa labas ng silid, sa malawak na hallway na gawa sa mamahaling marmol, nakatayo ang 50 pinakamahusay na doktor sa bansa at sa ibang panig ng mundo. Mga eksperto sa neurosurgery, cardiology, oncology, at bihirang mga sakit. Ngunit lahat sila ay nakayuko. Lahat sila ay tikom ang bibig. Wala na ba talaga? Ang boss si Don Alejandro Valderrama ay gumuho sa katahimikan. Ang makapangyarihang bilyonaryo na kayang bilhin ang buong lungsod ay mukhang isang matandang tinalo na ng panahon. Humihingi kami ng paumanhin, Don Alejandro, wika ni Dr. Alcantara, ang nangunguna sa pangkat. Ginawa na namin ang lahat ng protocol. Sinubukan na namin ang mga experimental na gamot mula sa Switzerland. Ngunit ang katawan ni Doña Isabela ay hindi na tumutugon. Ang kanyang sistema ay unti-unti nang bumibigay. Oras na lang ang binibilang natin. 50 doktor! Sigaw ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pait. Binayaran ko kayo ng bilyon-bilyon. Sabi nyo, kayo ang pinakamagaling. Pero heto kayo, sumusuko na sa harapan ng asawa ko. Don Alejandro, ang medisina ay may limitasyon. Paliwanag ng isang dayuhang doktor sa wikang Ingles na isinali ng interpreter. Tanggapin na natin ang katotohanan. Napaluhod si Don Alejandro sa harap ng pintuan ng silid ng kanyang asawa. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa paghikbi. Isabela, huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya. Sa gitna ng tensyon at pag-iiyakan, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa dulo ng pasilyo. Ang kalansing ng mga bakal na timba at ang mabigat na yabag ng bota. Isang lalaki, nakasuot ng madumi at kupas na orange na vest, ang naglalakad papalapit. May dala siyang malaking itim na plastik ng basura. Siya, si Elias, ang garbage collector na 5 taon nang kumukuha ng basura sa mansyon tuwing 3:00 ng madaling araw. Pero ngayon, imbis na dumaan sa likod, pumasok siya sa main hall. Anong ginagawa ng taong ito rito? Asik ni Dr. Alcantara. Guard, bakit nakapasok ang basurerong ito? Hindi pinansin ni Elias ang mga doktor. Tumigil siya sa tapat ni Don Alejandro. Ang kanyang mga mata, na tanging bahagi ng kanyang mukha na malinis, ay tumingin ng diretso sa bilyonaryo. Hindi pa siya patay doon. Wika ni Elias. Ang kanyang boses ay malalim at kalmado, taliwas sa kaguluhan sa paligid. Napaangat ng tingin si Alejandro. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi pa siya dapat mamatay. Pero kung hahayaan nyo lang ang mga taong ito na magligpit ng kanilang mga gamit, mamatay nga siya sa loob ng 10 minuto. Sabi ni Elias habang itinuturo ang mga doktor. Lapastangan! Sigaw ng isang doktor. Sino ka para pagsalitaan kami ng ganyan? Kami ay nag-aral ng 10 hanggang 15 taon. Ikaw, nagbubungkal ka lang ng dumi. Tumingin si Elias sa doktor. Ang pag-aaral ay nasa isip, pero ang paggaling ay nasa daloy ng buhay. Ang hinahanap nyo ay nasa mga libro, pero ang sakit niya ay nasa ugat ng nakalimutan nyo. Umalis ka na nga rito bago pa kita ipakulong, banta ni Dr. Alcantara. Ngunit hinawakan ni Alejandro ang braso ni Elias. May kung anong otoridad sa mga mata ng basurero na nagpatigil sa bilyonaryo. Ano ang alam mo, Elias? Alam ko kung paano siya gisingin, pero kailangan niyo akong pagkatiwalaan, sagot ng lalaki. Don Alejandro, huwag kayong makikinig sa baliw na to, mungkahi ng mga doktor. Baka lalong mapabilis ang pagpanaw ni Doña Isabela.
Tumingin si Alejandro sa pinto ng silid, pagkatapos ay kay Elias, at sa huli ay sa 50 doktor na sumuko na. Wala na akong mawawala, bulong niya. Lahat kayo, lumabas muna. Elias, pasok. Nagulantang ang lahat. Isang basurero ang papalit sa 50 doktor. Ito ay isang malaking insulto sa agham. Ngunit wala silang nagawa, kundi ang sumunod habang pumasok si Elias sa loob ng sterile na silid. Sa loob ng silid ang amoy ng basura mula kay Elias ay humalo sa amoy ng alkohol. Nilapitan niya ang kama ni Isabela. Ang mga monitor ay nagpapakita ng mahinang pintig ng puso. Anong gagawin mo? Tanong ni Alejandro na nakatayo sa isang sulok. Nanginginig ang mga kamay. Don, buksan niyo ang bintana. Utos ni Elias. Pero, ang sabi ng mga doktor, kailangang kontrolado ang air filtration. Buksan niyo ang bintana. Kailangan niya ng hangin na galing sa labas, hindi hangin na galing sa makina. Utol ni Elias. Sumunod si Alejandro. Sariwang hangin ng madaling araw ang pumasok. Pagkatapos inilabas ni Elias mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na sisidlan na gawa sa kawayan. May laman itong kulay itim na langis at ilang tuyong dahon. Nilapitan ni Elias si Isabela. Kinuha niya ang kamay ng ginang. Ang mga kamay ni Elias ay magaspang, may mga kalyo, at may mga itim na mantsa ng grasa na hindi na maaalis ng sabon. Ngunit nang hawakan niya ang pulso ni Isabela, tila tumigil ang paligid. Ang sakit niya ay hindi galing sa virus o sa tumor. Bulong ni Elias habang minamasahe ang isang partikular na pressure point sa leeg ng ginang. Ito ay stagnation. Ang dugo niya ay nakalimot kung paano dumaloy dahil sobrang daming kemikal na itinurok niyo. Nagsimulang lagyan ni Elias ng itim na langis ang mga talampakan ni Isabela. Ang buhay ay nagsisimula sa lupa doon. Ang mga doktor niyo masyadong nakatingin sa langit. Nakalimutan nilang ang tao ay gawa sa alabok. Sino ka ba talaga, Elias? Tanong ni Don Alejandro. Bakit alam mo ang mga bagay na to? Hindi sumagot si Elias. Sa halip, kinuha niya ang isang karayom na nakatago sa kanyang vest. Hindi ito mukhang gamit sa ospital. Ito ay ginto at may mga ukit na kasing nipis ng buhok. Itinusok niya ito sa base ng bungo ni Isabela. Biglang tumunog ng malakas ang monitor. Bumukas ang pinto at nagpulasan ang mga doktor sa loob. Anong ginawa mo? Sigaw ni Dr. Alcantara. Tingnan nyo ang blood pressure. Tumataas ito ng sobra. Mamatay siya. Lumabas kayo, sigaw ni Elias. Ang kanyang boss ay tila kulog na yumanig sa silid. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang bagsik sa kanyang mga mata. Ngayon lang nakaramdam ang puso niya ng tunay na daloy, kaya ito nagwawala. Hayaan niyo siyang lumaban. Alejandro, itigil mo to, pakiusap ni Alcantara. Mawawala ang asawa mo nang dahil sa kanya. Ngunit si Alejandro ay nakapako ang tingin sa kanyang asawa. Nakita niya ang isang bagay na hindi nakita ng mga doktor sa loob ng 6 na buwan. Ang mga daliri ni Isabela gumalaw. Tingnan nyo, bulong ni Alejandro. Tumahimik ang lahat. Ang pulang linya sa monitor na kanina ay halos patag na, ngayon ay nagsisimulang bumuo ng matutulis na bundok. Ang kulay abong mukha ni Isabela ay dahan-dahang nagkakaroon ng kulay rosas na rona. Huminga ng malalim si Isabela, isang malalim na paghinga na tila ngayon lang siya nakalanghap ng hangin pagkatapos malunod ng mahabang panahon. At dahan-dahan ang kanyang mga mata ay bumukas. Alejandro, mahinang tawag niya. Napaatungal sa iyak ang bilyonaryo at agad lumapit sa kanyang asawa. Isabela, Diyos ko, Isabela. Ang mga doktor ay hindi makapaniwala. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga muka ay puno ng hiya at pagtataka. Ang 50 pinakamatalinong tao sa kwarto ay natalo
ng isang lalaking ang trabaho ay manguha ng basura. Paano? Paano nangyari to? Tanong ni Dr. Alcantara habang sinusuri ang mga vitals ni Isabela. Imposible. Lahat ng organ niya ay gumagana na ulit ng normal. Tumingin sila sa pwesto ni Elias, ngunit wala na roon ang lalaki. Tanging ang itim na plastik ng basura na dala niya ang naiwan sa tabi ng pinto. Pagkalipas ng isang linggo, ganap nang nakarecover si Isabela. Parang isang himala ang nangyari. Ang balita ay kumalat sa buong bansa. Ngunit ipinag-utos ni Alejandro na manatiling sikreto ang tungkol sa basurero. Gayunpaman hindi matigil ang isip ni Alejandro. Sino nga ba si Elias? Bakit niya ginawa yon? At bakit siya biglang nawala? Ipinatawag ni Alejandro ang kanyang Chief of Security. Hanapin niyo si Elias, ang basurero. Gusto ko siyang pasalamatan ng maayos. Bigyan siya ng kahit na anong gusto niya. Bahay, kotse, ₱1,000,000. Ibibigay ko sa kanya. Don Alejandro, wika ng security chief. Hinanap namin siya sa agency ng mga garbage collectors pero wala silang record ng isang Elias na nagtatrabaho roon itong nakaraang 5 taon. Napakunot ang noo ni Alejandro. Anong ibig mong sabihin? Araw-araw ko siyang nakikita sa labas. Ang sabi po ng shift supervisor, ang truck na dumadaan dito ay laging may 2 tao lang. Pero ngayon ayon sa CCTV, si Elias ay laging sumasabit lang sa likod ng truck at ang mga tunay na basurero ay tila hindi siya napapansin. Para siyang isang multo. Lalong naguluhan si Alejandro. Nagpasya siyang siya mismo ang maghahanap. Pinuntahan niya ang squatters area sa dulo ng lungsod kung saan huling nakita ang lalaki. Sa isang maliit na dampa malapit sa tambakan ng basura, natagpuan niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa harap ng isang maliit na altar. Doon, nakita ni Alejandro ang isang litrato. Isang litrato ng isang batang doktor na tumatanggap ng parangal mula sa World Health Organization. Iyan si Elias, wika ng matanda. Doktor siya? Tanong ni Alejandro. Siya, si Dr. Elias San Juan. Kwento ng matanda. Dati siyang pinakamagaling na surgeon sa buong mundo. Sinasabing ang kanyang mga kamay ay pinagpala ng Diyos. Nakapagpagaling siya ng libo-libo. Pero 10 taon ang nakaraan, nagkaroon ng isang malaking trahedya. Anong nangyari? Nagkasakit ang kanyang sariling anak. Isang bihirang sakit sa dugo. Sa sobrang tiwala ni Elias sa kanyang talino at sa modernong medisina, tinanggihan niya ang tulong ng kanyang ama na isang tradisyonal na manggagamot sa lalawigan. Pinilit niyang operahan ang anak gamit ang pinakabagong teknolohiya. Pero namatay ang bata sa ilalim ng kanyang mga kamay. Napahawak sa kanyang dibdib si Alejandro. Mula noon, tinalikuran ni Elias ang mundo ng medisina. Patuloy ng matanda. Sinisisi niya ang kanyang kayabangan. Itinapon niya ang kanyang lisensya, ang kanyang yaman, at namuhay sa piling ng basura. Sabi niya, doon lang niya mararamdaman ang tunay na halaga ng buhay. Sa gitna ng mga bagay na itinapon na ng mundo, naging panata niya. Nagagamit lang siya ng kanyang kakayahan kung may isang taong lubos na nangangailangan at kung ang agham na pumatay sa anak niya ay sumuko na. Napansin ni Alejandro ang isang sobre sa ibabaw ng mesa. Para kanino to? Pinapabigay niya sa inyo, Don Alejandro. Binuksan ni Alejandro ang sobre. Walang pera sa loob. Tanging isang sulat at ang gintong karayom na ginamit ni Elias. Don Alejandro, ang inyong asawa ay gumaling, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa inyong pagpapakumbaba na makinig sa isang basurero. Ang pinakamalaking hadlang sa paggaling ay ang yabang ng tao na akala niya ay alam na niya ang lahat. Huwag niyong pasalamatan ang aking mga kamay dahil ang dumi nito ang nagpapaalala sa akin na ako ay tao lamang. Huwag niyo na akong hanapin. Ang basura sa inyong mansyon ay may kukuha na ring bago. Ingatan niyo po ang donya.
Ang buhay ay hindi binibili. Ito ay pinapahiram lang. Elias. Napaupo si Alejandro sa isang lumang bangko. Sa malayo, nakita niya ang isang truck ng basura na paalis na. May isang lalaking nakasabit sa likod nito. Nakasuot ng orange na vest. Kumakaway sa hangin habang ang araw ay sumisikat sa kabila ng tambakan. Napagtanto ni Alejandro na ang tunay na kayamanan ay wala sa kanyang vault, kundi sa mga taong katulad ni Elias. Ang mga tao nakakakita ng ginto sa gitna ng basura at nagbibigay ng buhay ng walang hinihintay na kapalit. Umuwi si Alejandro sa kanyang mansyon, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang taong muling natutong maniwala sa himala. At sa tuwing maririnig niya ang kalansing ng truck ng basura, sa madaling araw, lumalabas siya sa balkonahe. Nagpapasalamat sa isang basurerong nagturo sa kanya kung paano mabuhay ng tunay. Lumipas ang 5 taon, maayos na ang kalusugan ni Isabela at ang pamilya Valderrama ay naging pinakamalaking donor para sa mga mahihirap na may sakit. Nagpatayo sila ng mga klinika na pinagsasama ang modernong medisina at ang tradisyonal na panggagamot na itinuro ng karanasan ni Elias. Ngunit isang gabi habang naglalakad si Alejandro sa isang madilim na eskinita, malapit sa isa sa kanyang mga warehouse, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Isang matandang lalaki ang nakahandusay sa tabi ng mga sako ng basura. Dali-dali siyang lumapit. Elias? Ang lalaki ay hirap huminga. Ang kanyang mga kamay na dati matitigas at puno ng lakas ay nanginginig na. Don, Alejandro. Pabulong na wika ni Elias. Mukhang oras ko na. Hindi. Dadalhin kita sa pinakamagaling na ospital. Tatawag ako ng ambulansya. Sigaw ni Alejandro habang inilalabas ang kanyang cellphone. Hinawakan ni Elias ang kamay ni Alejandro. Wag na. Alam mo ang sabi ko, ang buhay ay pinahihiram lang. Tapos na ang misyon ko. Nakita ko na ang mga klinika na itinayo nyo. Marami na kayong nailigtas. Marami pa kaming kailangang matutunan sa iyo, Elias. Huwag ka sumuko. Ngumiti si Elias, isang ngiting puno ng kapayapaan. Ang mga kamay ko, marumi man, ay malinis na sa harap ng Diyos. Salamat. Salamat sa pagtanggap sa akin nung gabing yun. Sa huling pagkakataon, huminga ng malalim ang basurero at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Walang 50 doktor ang nakapaligid sa kanya. Walang mga mamahaling makina. Tanging ang liwanag ng buwan at ang isang kaibigang bilyonaryo na umiiyak sa harap ng isang sako ng basura. Doon sa eskinita, napatunayan ni Alejandro na ang kamatayan ay hindi isang pagkatalo kung ikaw ay namuhay ng may silbi sa kapwa. Inilibing si Elias sa isang pribadong hardin sa loob ng Valderrama State, ang tanging basurero na binigyan ng parangal na panghari. At sa kanyang puntod, walang nakasulat na doktor o millionaire. Tanging 3 salita lang ang nakaukit sa marmol. Ang mga kamay na nagligtas. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagbago ang pananaw ni Alejandro sa mundo. Hindi na niya tinitingnan ang kanyang mga empleyado bilang mga tools para sa kanyang yaman. Sinimulan niyang kilalanin ang bawat isa, mula sa pinakamataas na manager hanggang sa tagalinis ng banyo. Isang araw, tinawag niya ang kanyang mga board of directors. Mula ngayon, anunsyo ni Alejandro, ang 20% ng ating net profit ay mapupunta sa Elias Foundation. Magtatayo tayo ng mga mobile clinic sa pinakamalalayong baryo. At ang criteria para sa ating mga doktor, hindi lang ang talino, hindi lang ang grades. Ang hahanapin natin ay ang mga kamay na marunong humawak ng dumi at pusong hindi sumusuko kapag ang lahat ay nagsasabing wala na. Nagtaka ang mga board members, ngunit wala silang nagawa. Ang kapangyarihan ni Alejandro ay hindi na nanggagaling sa takot, kundi sa isang bagong uri ng respeto.
Isang gabi habang kasama niya si Isabela Sardin, tinanong niya ang kanyang asawa. Alejandro, mahal ko, bakit ang pangalan ng foundation ay Elias? Sino ba talaga siya? Tumingin si Alejandro sa langit, sa mga bituin na tila mga gintong karayom sa telon ng gabi. Siya ang taong nagturo sa akin na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay madalas nating itinatapon kasama ng basura. Sagot ni Alejandro. Siya ang doktor na hindi kailangan ng puting gown para magpagaling. Siya ang paalala na ang Diyos ay madalas na nagpapadala ng tulong sa anyo na hindi natin inaasahan. Ngumiti si Isabela at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Sana balang araw, mapasalamatan ko rin siya. Napasalamatan mo na siya, Isabela. Bulong ni Alejandro. Sa bawat araw na nabubuhay ka, pinapatunayan mo na tama siya, na ang buhay ay isang himalang dapat ingatan. At sa malayo, sa kalsada sa labas ng mansyon, narinig ang busina ng isang truck ng basura. Isang pamilyar na tunog na ngayon ay parang isang musika sa pandinig ng bilyonaryo. Isang kanta ng pag-asa na nagpapatuloy sa kabila ng dumi, sa kabila ng sakit, at sa kabila ng lahat ng pagsubok na ibinabato ng mundo. Ang kwento ni Elias at ng mga Valderrama ay hindi lamang tungkol sa isang himala. Ito ay tungkol sa katotohanan na ang karunungan ay walang pinipiling katayuan sa buhay. Ang 50 doktor ay simbolo ng ating limitadong pananaw kapag tayo ay nalulunod sa sarili nating tagumpay at pinag-aralan. Samantalang si Elias, ang simbolo ng pagpapakumbaba at ng koneksyon natin sa kalikasan at sa ating pagkatao. Sa huli, ang basura ay hindi lang mga bagay na wala ng silbi. Minsan, ang itinuturing nating basura ay ang mga aral na kailangan natin para mabuhay ng tunay. Pagpapakumbaba, malasakit, at ang kakayahang makita ang halaga ng bawat nilalang, gaano man kababa ang tingin sa kanila ng lipunan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano man ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking storya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.